Hi guys, welcome back to my channel. Ako si Kuya Boyet. So based sa title ng video natin, ang pag-uusapan natin ay all about ganache or chocolate ganache. So ano nga ba yung ganache? Ganache is basically pure ganache. It's basically just chocolate and cream or all-purpose cream, heavy whipping cream. Basta cream na pagsasamahin siya, i-melt mo together and ayun na yung ganache na tinatawag. So depende yung gamit niya kung whether gagamitin mo pang dip sa mga cookies or donut or pwede rin sa churros. Or kung gusto mo siyang gawing drip, kung gumagawa ko yun ng cake na may mga drip, so iba din yung consistency niya or yung ratio na tinatawag. Pwede rin siyang pang frost and pang filling sa in-between layers ng cake. And yung madalas kong ginagamit is ganache under fondant. So ano nga ba yung right or proper ratio ng ganache kapag gumagawa ako ng fondant cakes? So I used to do fondant cakes na buttercream lang yung pinang-frost ko sa cake. Pero ang maganda sa ganache, mas stable talaga siya. Kasi pag buttercream, medyo malambot talaga siya. So minsan, nakikita mo yung mga bumps or mga dent doon sa cake kapag hindi maayos yung pagka-frost mo with buttercream. Kaya eto maganda sa ganache is talagang stable siya and tumitigas siya. So depende yan sa gusto mong pagiging firm or consistency or ratio ng ganache na gagamitin mo under fondant. So lahat ng yan pag-uusapan natin and magte-thank you muna ako sa ating mga friends from Bakersfield kasi couple of months back nagpadala sila ng mga produkto ng Bakersfield and isa doon yung dark chocolate. Meron silang pinadala ng milk chocolate and white chocolate pero ang gagamitin natin for today's video is their dark chocolate. So ito yung Bakersfield dark chocolate nila. Kapag dark chocolate ang gagamitin nyo, definitely mas marami kayong kailangang cream kasi mas, kumbaga mas pure chocolate yung lasa and yung texture ng dark chocolate compare kapag mga semi-sweet or milk chocolate and white chocolate. So, pero i-discuss din natin yan. It's just for this video, gagamit tayo ng dark chocolate. I have 1 kilogram ng dark chocolate from Bakersfield. So, kapag dark chocolate kasi, ang ideal na texture niya or ratio ng chocolate to cream. By the way, pag nagre-ratio kayo, laging inuuna yung amount ng chocolate and then yung cream. So let's say kung ratio niya is 2:1, so which mean 2 parts ng chocolate and then 1 part ng cream. So kumbaga, kung 2 kilo ng chocolate, so 1 kilo ng cream. So dito kapag dark chocolate, ang ratio niya, ang gagawin natin initially is yung ganache na consistency niya under fondant. So, ano talaga siya? Thick. And ang consistency niya or yung texture niya para siyang mashed potato. Tapos, i-adjust na lang natin para makuha natin yung ratio or yung consistency niya na pwede natin gamitin sa chocolate cake drip or pwede rin siyang pang frost and then yung pwedeng pang dip. So, yung pang dip, yung pinaka malabnaw na consistency wherein mas marami siyang cream. Now, sa pag-melt ng chocolate or paggagawa kayo ng ganache, you can either lutuin nyo muna yung cream or i-simmer nyo and then yung chopped chocolate, kunwari na-transfer nyo na sa bowl, meron ako yung chopped chocolate or chocolate chips ang ginagamit nyo or yung coins, saka nyo ibubuhos yung mainit na cream and then let it sit for a couple of minutes until mag-melt yung chocolate and then saka nyo hahaluin. And also, by the way, magto-troubleshoot din tayo kasi alam ko, marami pa rin. Sa mga beginners, yung medyo takot gumamit ng ganache kasi nga mahal siya. And kapag, alam mo yun, yung na-overheat siya, maghihiwala yung oil ng chocolate sa chocolate mismo. So, ang hirap niyang resolbahin kung konti pa lang yung knowledge nyo regarding ganache. So, marami rin akong experience na ganun when I was just starting. So, ituturo ko yung mga ways ko kung paano ko nire-resolbahan yung ganun kapag na-overheat or masyadong napainit ko yung ganache natin. So, nag-i-edit lang kasi ako or nagme-melt lang ako ng chocolate using microwave. So, kung wala kayong microwave, double boiler, mag-iinit kayo sa isang saucepan and then lalagay nyo yung bowl. Kunwari, ito yung saucepan, andyan yung bowl. So, nandito yung ganache nyo, yung chocolate and cream, and then i-melt nyo lang siya. So, kung may microwave naman, mas maganda siya na nasa medium or 50% lang yung power. Kasi di ba yung microwave merong low,
low, medium high, and high. So, nandun lang siya sa gitna para hindi masyadong malakas yung init na nakikreate dun sa loob ng microwave para hindi agad masunog or maluto yung ating chocolate. So, para ma-prevent na maghiwala yung oil niya. So, dapat maintain lang sa 50% yung power ng microwave. So, dami kong sinasabi pero maghiwa na tayo ng ating chocolate. Alright, after 46 years, nakapag-chop na tayo ng chocolate. I have here 1 kilogram ng Bakersfield Dark Chocolate. So, maglalagay na tayo ng cream directly dito sa ating bowl kasi ma-microwave naman natin siya. So, ang gagawin nating ratio dito sa ganache natin is yung pang fondant or yung kino-coat or fino-frost under fondant para mas firm siya and hindi bumabagsak yung cake or minsan parang lumalabas yung ganache pag sobrang lambot. Lumalabas dun sa gilid ng fondant. So, ito yung ginagamit natin. So, ang ratio niya is 2:1 wherein meron tayong 1 kilo ng chocolate. So, ang cream natin is 500 grams. So, I have 1 pack ng all-purpose cream. So, that's 250 and another packs that makes it 500 ml or 500 grams ng cream. All-purpose cream lang, no? So, that's 2:1 ratio for dark chocolate. Kasi nga, mas pure yung dark chocolate niya compare kapag gagamit kayo ng milk chocolate or white chocolate or sometimes semi-sweet chocolate. So, kapag mga ganong type ng chocolate ang gagamitin nyo, whether milk or white chocolate or semi-sweet chocolate, ako, personally, ang ginagamit kong ratio is 4:1. So, kung 1 kilo ng chocolate, isang pack lang nung all-purpose cream natin, yung nilalagay ko dito. Kasi may ibang component na yun eh. Hindi siya, kumbaga parang pure chocolate. Kaya less cream ang magagamit natin para ma-achieve natin yung consistency niya na pwedeng gamitin under fondant. So with that said, ito, iinitin ko lang sa microwave for 3 minutes. So after ng 3 minutes, eto na siya. Kung makikita nyo, hindi pa siya talaga melted. Pero since uminit na yung ating cream, once na hinalo natin siya, unti-unti na magme-melt yung ating chocolate. So kung makikita nyo, right temperature lang yung ginamit natin or yung way natin ng pag-iinit or pag-melt ng chocolate natin sa microwave kasi maganda yung texture niya, oh. Kasi malalaman nyo na overheat na siya kapag kumikintab na yung ganache nyo. So, ibig sabihin, unti-unti nang nasiseparate yung oil. Lumalabas na yung oil. So, mamaya gagawin natin siya. I-overheat natin ito sa microwave and papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para ma-resolbahan kapag nag-overheat or na-overheat natin yung ganache. So, meron pa siyang mga chunks ng chocolate. So, continue mixing. Mainit pa rin naman yung ating bowl. So, magme-melt pa rin yan. And by the way, sabihin ko lang, kasi natikman ko yung milk chocolate ng Bakersfield. Na-surprise talaga ako kasi hindi siya matamis. Para na siyang dark chocolate. Ayan, so fully melted na yung chocolate natin. So, ganito yung tinatawag na ratio na gagamitin natin under fondant. So, from this, kukuha tayo ng equal amount ng chocolate para pakita ko sa inyo yung consistency naman o yung ratio na pwede natin gawin sa pang-drip or pang-dip sa mga chocolate donut or mga donut or cookies or churros, ganyan, or pwede rin pang-drip and then pang-frost. Kapag mga basic chocolate lang or yung simpleng chocolate cake yung gagawin nyo. Pwede yung i-frost between layers and yung pwede rin ipang-frost outside the cake. So, dito sa isa medyo marami. So, ito hindi na natin ma-measure talaga. Kasi hindi ako gumagamit ng
scale ngayon. So, hindi ko alam kung ilan na yung nasasalin ko dito. So, gagawin natin is tatansyahin na lang natin yung paglagay ng cream para ma-achieve natin yung consistency na kailangan natin for drip, and then for frost, and then for dipping, parang ganyan. So kung mapapansin nyo, masyado pa siyang malabnaw para i-frost natin sa cake natin na gagamitin for fondant. So kailangan dito is palamigin nyo muna completely para maging yung texture niya is parang mashed potato. Lalagay ko muna sa ref to para mapakita ko sa inyo yung texture na sinasabi ko na parang mashed potato para pwede na siyang gamitin under fondant. So balik tayo and then gagawin natin to para mapakita ko naman yung different texture na pwede natin gawin for different use ng ganache. Alright, so ito yung ating ganache. Nagsalin lang tayo sa maliit na bowl. So kung gusto natin ng pang-dip, let's say gumagawa ko ng donut. Gusto nyo i-dip yung donut sa chocolate ganache. So syempre, ayaw naman natin ng masyadong matigas yung chocolate na i-dip natin sa donut natin. Or kapag nag-set yung chocolate, is ang tigas ng chocolate part sa donut. So kailangan together malambot siya pag kinagat. So dadagdagan lang natin ng cream. So I don't know kung gaano karami pero papakita ko sa inyo yung consistency niya. So kung makikita nyo, nag-lighten ng slight yung color ng ganache natin compare dito because of the cream. So super ano na siya. Super light na. So, pwede na siya ipang-dip yung mga donut or pwede rin siyang i-dip yung churros. Initin nyo lang to ulit. So, hindi siya pwedeng i-cover ng ganito kalabnaw sa cake kasi babagsak talaga siya. Kahit iset nyo siya sa ref, hindi siya ganun ka-stable. So, babagsak siya kasi maraming cream. So, ano naman yung sinasabi ko na pwedeng ipang-frost or ipang layer sa cake. So, meron tayong cake dito. So, tatanggalin muna natin. Na-bake ko siya kanina and hindi ko siya nilagay sa ref. Nandito lang siya sa table para mapakita ko yung lalagay ko ng filling sa cake kapag gumagawa ako ng mga cake orders ko. So, I have 6 by 4 na chocolate cake. Ang recipe, meron tayo dito sa ating channel. So, atin lang natin sa gitna. I'm using cake leveler. Mabibili ito sa Lazada. Cake leveler. Alright. So, first layer. So, ang ginagawa ko, ito madalas kong ginagamit. Gantong ratio ng chocolate ganache. Yung super labnaw pa. Especially, kailangan mainit siya. So, initin ko lang ng konti sa microwave. Ayan. So, ininit ko siya sa microwave. So, makikita nyo, super runny na yung consistency niya. So, bakit ko ininit? Kasi kapag kung naglalagay ako ng filling sa mga cakes ko or cake orders, ginagawa ko is, so, ito yung bottom part. So, nandito yung parchment paper. So, ito yung, basically, yung porous part, yung mga butas-butas na part ng cake. So, hinati ko siya per layer is 1 inch thick. Tapos, maglalagay ako ng chocolate ganache. So, hindi siya makapal, pero ma-absorb siya nung chocolate natin. So, dito sa porous part, ito yung mga butas-butas. Para mag-add ng moisture sa cake natin. Moist na yung pinaka-cake natin, pero mag-a-add pa tayo ng chocolate ganache para mas maging moist yung cake natin. So, ito yung top ng cake natin. So, makikita nyo, wala siyang pores, pero bako-bako siya. Pero dito tayo sa in-slice natin, yung porous part. So, ito yung sa ibabaw. And then, lalagyan natin ng chocolate ganache. Ito yung nilagyan natin ng cream and
ininit natin sa microwave para maging runny yung consistency niya. Para somehow ma-absorb siya. Well, ma-absorb talaga siya nung ating cake and papasok siya doon sa mga butas ng cake natin para mas maging moist yung cake natin. So that's one way, and then the other way is kung gusto niyo ng malapot na ganache. Aside from this, pwede nating dagdagan dito sa ating ganache na pang fondant. So makita nyo, slightly runny pa rin siya kasi medyo mainit pa siya. Hindi ko siya nilagay sa ref. So lalagay lang natin, pagsasamahin lang natin. So kumbaga, iti-thicken natin yung ating ganache kanina. So medyo mainit pa siya kaya slightly runny pa siya. So lalagay ko lang sa ref ng sandali lang or i-freezer ko na para mabilis lumamig. Tapos papakita ko yung consistency na sinasabi ko na another way na pwede nyong i-frost yung cake nyo between layers. Okay, so pinalamig ko lang yung ganache natin. Ito yung i-frost natin sa third layer ng ating chocolate cake. So kung makikita nyo, nag-set na siya. So it's slightly parang mashed potato pero mas malambot pa siya kumpara sa yung igaganache natin under fondant. So ito yung frosting niya na pwede natin gawin or gamitin dito sa third layer. So ito yung hindi naman ma-absorb ng cake natin. So kung gusto niyo na parang gooey texture para sa ganache, ito yon. So hindi siya runny compared dun sa ginawa nating layer dito sa first two. So kung makikita nyo, buksan natin. Ayan o, na-absorb na siya. Parang na-dissolve na siya. So nandun na siya sa cake mismo. So kung gusto nyo na makapal na frosting, o yung mas malapot, so ito yung gagamitin nyo. So yung top layer natin, and then, ito yung gagawin natin na parang traditional na chocolate cake na may chocolate frosting, basic ganache, ayan. So, ito yung gagawin natin. Yan. So, using the same ganache na pinang-frost natin dito sa third layer, yun din ang i-frost natin outside the cake. So, ang target natin is basically makover lang yung ating chocolate cake. So, kumbaga parang may handaan kayo sa bahay. Gusto niyo ng chocolate cake? This is the perfect and easy chocolate cake na pwede nyo gawin. And talagang masarap. So, ito magsiset naman siya, pero hindi siya magsiset na super tigas na parang pwede na siyang balutan ng fondant. So, ito yung tamang ano lang. May coat lang siya ng chocolate ganache sa ating chocolate cake. Ako kasi to be honest, gusto ko yung mga simpleng recipes lang. Kung kailangan ko ng chocolate frosting, gusto ko lang talaga ganache. 2 ingredients lang, and masarap talaga siya. So, ganyan lang. Basic lang. Kung gusto nyo lagyan ng swirl. Yan. And very rustic lang yung itsura niya. So, ito. Kinuvera natin yung ating chocolate na naka-room temp lang siya. So, hindi naman siya ni-ref yung ating cake. So ito, basic chocolate cake with chocolate ganache, filling, and frosting. So, lalabas ko na yung ating another cake na niref ko na actually kaninang umaga. So, mga 7 hours na siyang nasa ref. Tapos ilalabas ko na rin yung ganache. So, para mapakita ko naman kung paano ko ginagawa yung cake ko kapag kinocoveran ko ng chocolate ganache. Okay, so meron ako ditong acrylic disc. Ito yung lagi yung ginagamit kapag nagaganache ako kasi tina-transfer ko din naman sila sa talagang cake board na ginagamit ko. So, ito yung cake na binalutan ko ng cling wrap
binake ko in advance. Kaninang umaga, kasabay actually nito, ng cake na ginawa natin earlier, na naka-room temp lang, binalutan natin ng ganache na medyo malabnaw, semi-malabnaw, semi-malapot, in between. So, ito yung ating ganache na ideal for fondant. So, kung makikita nyo, super thick. Ito yung ideal niya. So, the ratio we use is 2:1. We're using dark chocolate ng Bakersfield. Ang secret ko kapag nagkaganache ako na i-cover ko siya ng fondant is laging malamig yung cake. I always bake in advance. Tapos, ayan, binabalutan ko ng cling wrap, and then kapag maraming order, kahit mga 3 days sa ref or even 1 week, para malamig yung cake. Hindi sa freezer, sa fridge lang. So, para malamig yung cake, and then pag ready na ako mag-decorate, yan, lalabas ko lang yung cake and malamig siya. Salatin nyo yung ano nyo, yung screen nyo, malamig. Basta malamig siya, it has been in the fridge for, basta kaninang umaga pa, mga 7 to 8 hours na actually. So, pwede kayong mag-keep ng cake nyo kung marami kayong order and gusto nyo hindi mangarag. Ayan. You can always bake in advance. Mga 1 week pwede, 2 weeks pwede, maximum na 2 weeks para hindi naman siya ganun mag-dry. And always babalutan nyo ng cling wrap or plastic para hindi mag-dry kasi yung fridge natin nag-absorb siya ng moisture kaya natutuyo yung anything na pwede nyo ilagay dyan. So, siguro na-experience nyo na yung mga nanay nyo naglalagay ng sibuyas sa loob ng fridge. So, tapos mapapansin nyo ilang araw na parang natutuyo yung sibuyas. Ganun ang ginagawa ng fridge. And ganun din ang pwede mangyari sa cake kapag ginayaan nyo lang siyang naka-expose. So, dapat binabalutan nyo ng cling wrap or plastic. So, ang ganda nung texture niya. Oh. So, since malamig yung cake natin, madali mag-set yung ganache. And madali nating ma-achieve yung sharp edge. Ako personally, ayoko ng super tigas na ganache. Kasi yung pagbabalot ko naman ng fondant is different compared to others. Meron akong video dito yung how to achieve sharp edge fondant. So, nakaganache na siya. So, pwede nyong, or ililink natin somewhere. And also, ilalagay ko sa description below yung video nun, yung link ng video para mapanood nyo. Ayan, initially, kailangan makover siya completely. Doesn't matter kung masyadong marami yung nilagay ng ganache kasi i-scrape naman yan. Matatanggal yung excess ganache na i-cover natin, na kinover natin. Pero pansin ko, hindi siya, hindi pa siya natunaw talaga. Meron pa siyang mga buo-buo na chocolate. Pero isipin na lang natin na natunaw siya lahat. Yan, cover nyo completely from top to bottom. And gagamitin natin ng metal scraper para pakinisin natin yung side ng ating chocolate. So, kailangan naka-level siya sa ating board or in this way, yung ating acrylic disc yung ginagamit ko. Ayan o. Kuminis na agad siya. Tapos, yung mga butas-butas, pwedeng lagyan na lang ng extra ganache para makover. And dito sa top area, medyo kulang pa siya. So, dagdagan natin ng ganache. So, by the way, meron akong video dito din kung paano mag-apply ng chocolate, ng sharp edge ganache sa cake. It was a live video na shinare ko din dito sa channel natin. And ililink ko rin ilalagay ko rin yung link sa description below ng video natin para pwede yung pag-aralan and mas detail yung explanation niya doon. Pero doon sa video natin, ang ginamit ko is semi-sweet chocolate. So, ang ratio na ginamit ko doon is 4:1. So, 4:1 means kung 1 kilogram ng chocolate, 250 grams ng
cream or isang pack ng all-purpose cream. Yan, okay na ako sa side. Ito na lang, meron pa siyang butas. Actually, hindi naman siya kailangan na maging totally perfect. Basta wala lang siyang obvious na mga bumps, mga dents, mga baka may namuupang chocolate. So, kailangan makinis talaga siya. And then, on top, then on the side again, on top. So kung nabibilisan kayo sa process ko, meron akong video nito Mas detail yung explanation ko dun. So konting ano na lang. Konting tapal-tapal. Ito parang may buo siyang, tanggalin ko lang may buo siyang chocolate kaya hindi siya mapakinis. Yan. May buo talaga siyang chocolate. Ayun. So, huwag niyo akong tutularan guys Kailangan completely dissolve lahat ng chocolate para hindi kayo mahirapan. Then sa side, ganyan lang lagi. Side, top, side, top, side, top. Hanggang wala na kayo na-scrape dito sa edge niya. Or konting-konti na lang. Alright. So ito, okay na ako. Hindi siya perfect na sharp edge ganache. Pero pag na-cover naman siya ng fondant, is hindi na siya obvious. And yung texture niya, hindi siya ganun katigas, pero hindi din siya malambot. So makikita niyo, ayan. So maganda yung side niya, makinis. At least pantay siya. And kung makikita niyo, manipis lang ako mag-apply ng ganache para hindi sayang sa chocolate. Basta makover lang yung side, pumantay siya dito sa side and on top. So, ang maganda sa technique ko na ginagawa kapag nagsa-sharp edge fondant ako is hindi siya yung draping method. Yung magro-roll ka ng malaking fondant tapos isusuklob mo sa cake. So, dun may tendency na talagang masira yung forma ng ginawa nyong sharp edge ganache. Yung technique ko meron din dito. Lalagay ko sa description below yung paggawa ng sharp edge fondant. So, ang ginagawa ko dun is paneling technique. So, babalutan mo na yung top and then babaliktarin ko yung cake. And then, lalagyan ko yung panel. So, para kahit hindi ganun katigas yung ganache ko, achieve pa rin natin yung sharp edge fondant. Meron pa tayong gagawin. Lagyan natin to ng drip. So, para, ano na natin, i-design na natin to. After drip, lalagyan natin ng whipped ganache. Ipapipe natin siya. So, using the same, ano gagawin natin? So, ito pa rin yung ating chocolate ganache. Ito yung same na ratio niya, yung 2:1. Ito kasi yung na-ref, kaya malapot talaga siya. Ito yung kanina pa na hindi na-ref. Nandito lang siya sa countertop. So, ito yung i-whip natin. Same ratio na 2:1 na hindi na-ref, i-whip natin.
Okay, nahirapan akong i-achieve siya kasi mainit talaga dito sa kitchen ko. So, ilalagay ko lang sa ref, tapos i-whip natin ulit. And gagawin muna natin yung drip na gagawin natin dito sa cake. So, ito yung ating ganache na pinang-cover dito sa ating cake, yung under fondant. So, kulang ko ng konti and then, lagyan natin ng cream. Tansya-tansya lang. And then, iinitin natin. Tapos, kapag masyadong malabnaw, dagdagan natin ng chocolate. So, papakita ko yung texture niya na ideal for dripping. Alright, so na-melt na natin chocolate. So, pag magdi-drip kayo ng cake, especially kung buttercream siya, whether buttercream or chocolate ganache, kailangan laging malamig yung cake nyo para as soon as nilagay nyo siya sa cake or yung drip, habang nagdi-drip siya, nagsiset na siya. So, para hindi siya babagsak hanggang sa ilalim ng cake. So, para maganda yung effect na magiging, chocolate drip. So, yung consistency niya. So, mainit pa yung mixture natin. Kailangan kasi mainit. Otherwise, hindi siya magiging runny. Mag-start na siya mag-set, hindi maganda yung magiging drip effect sa cake. So, ganyan yung consistency niya. Transfer natin sa squeeze bottle or actually pwedeng directly. Pero para makontrol natin yung drip natin and maganda yung kakalabasan niya. Yan. So, malamig yung cake natin. So, i-drip na natin. So, para habang unti-unti siyang nagdi-drip, nagsiset na siya. So, hindi siya babagsak hanggang doon sa ilalim ng cake. And then, cover lang natin yung top. Yan, meron tayong chocolate ganache with chocolate drip. Ayan siya. See, nag-set na siya, tumigil na siya sa pag-drip. So, antayin na lang natin is yung chocolate ganache, yung whip ganache natin kasi pinapalamig ko siya sa ref. So, lagay ko muna ito sa ref kasi medyo mainit yung ganache natin, yung drip, para pag winip na natin yung whip ganache. Ayan, hindi siya matutunaw. So, balik tayo kapag everything is napalamig na natin. Alright guys, so ito na yung pinalamig kong, winip ko kanina yung ganache. Pinalamig ko na rin yung attachment ng mixer ko. Ayan. Achieve naman guys, congratulations to me. Transfer lang natin sa ating piping bag. So look how thick. Yan, ito yung ating same ratio ng chocolate ganache na pinang-cover natin sa ating cake under fondant. So, kuhanin ko na yung cake natin na kinover sa chocolate ganache. Alright, so ito yung ating drip cake na yung cover ng ganache niya is yung ideal for fondant. So, meron tayong whipped ganache naman. Tinransfer ko sa piping bag na merong closed start tip. Oh, look at that. Ang ganda niya, oh. Chocolate on chocolate on chocolate. Chocolate cake, chocolate filling, chocolate frosting, chocolate drip, chocolate whip. Whipped chocolate. Ayan. Tapos kung gusto nyo, lagyan nyo pa ng chocolate chips.
OA na sa pagka-chocolate pero natutuwa ako yan at successful tayo sa ating video. Na-achieve natin yung gusto nating gawin dito sa channel natin. So, mapakita ko sa inyo yung paggawa ng ganache, yung different uses niya. Like I said, pwede siyang pang-dip, pang-drip, pang-frost, pang-filling, pang-whip, or yung under fondant. So, ito yung ating isa pang cake na very classic na hindi kagandahan pero kasarapan. Ayan. So, pwede nyo pakinisin naman dito. So, hindi ko na in-achieve yan. Kasi ito talaga yung gusto kong pakita sa inyo. Kung paano, o yung use niya na, or yung ratio ng ganache na pang fondant. Tapos, nangyari pala ang video na to kasi meron ako na-receive na comment sa isang post ko sa Facebook. Siguro mga couple of days ago sa isang cake post ko. So, nag-comment siya. By the way, siya si Abigail Villanueva Bulong. Ang tanong niya is, lang po, lagi po kasi akong failed sa paggawa ng chocolate ganache for fondant. Kapag nag-melt po ako ng chocolate with cream, nagbubuo po siya. Hindi siya natutunaw. And kapag hindi ko naman po nilalagyan ng cream, natutunaw naman po yung chocolate. Pero kapag in-apply na sa cake, super tigas na po si ganache. Well, yung last question mo, hindi siya ganache kasi melted chocolate lang siya. And kapag in-apply sa cake, so syempre, titigas talaga siya. Kasi chocolate lang siya na minelt mo, and then babalik din siya sa pagka-solid ng chocolate. I hope this video helps to Abigail Villanueva Bulong, and thank you for the idea na gawin ko tong content para ma-share ko yung knowledge ko about sa paggawa ng ganache and different uses niya and sa iba't ibang paraan na pwede yung gamitan ng ganache. And again, I would like to thank Bakersfield for sending me their products. Ito yung dark chocolate ng Bakersfield. Ayan. Ito yung ginamit natin for today's video. So, since dark chocolate siya, iba yung ratio niya kung gagamit kayo ng milk chocolate, white chocolate, or semi-sweet. So, yun lang ang ating video for today. And thank you guys for watching. And I hope marami kayo natutunan sa ganache. It's a simple topic pero ang dami niyang pwedeng paggamitan. And medyo complicated kung beginner kayo pero once na nagamay nyo na or medyo friend nyo na yung ganache, matutuwa na kayo sa paggamit na ganyan. And hindi na kayo babalik sa buttercream. Alright, thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye-bye guys. Okay, hindi pa pala tayo tapos kasi na-promise ko kung paano mareresolbahan ang ganache kapag na-overheat or lumabas na yung oil niya. So, ito yung natira nating ganache from pinagsama-sama ko na. Pare-paro lang naman yan. So, yan siya. Iinit ko sa microwave. So, sobrahan ko siya para mapakita ko yung itsura niya kapag lumalabas na yung oil ng chocolate and paano mareresolbahan. Yan. Microwave muna natin. Okay guys, so after nating initin sa microwave, sinobrahan ko talaga yung init. Actually, may init yung bowl. So, makikita nyo yung ating ganache. Ayan, lumalabas yung oil niya. Dinamihan ko rin yung chocolate kasi hindi nagsiseparate yung oil niya pag maraming cream. So, sinadya ko na damihan yung chocolate niya talaga. So, makikita niyo, makintab siya. And yung oil niya, ayan o. Ayan, ayan, ayan. And yung oil niya, nagsiseparate na sa chocolate. And mainit pa yung ganache natin. So, paano natin mareremedyohan ito? Usually, nangyayari lang to kapag yung ganache nyo is gagamitin nyo under fondant, wherein mas marami yung chocolate talaga compared to cream. So, especially pag gusto nyo yung ganache nyo ng mas matigas compared dito. Ito kasi medyo malambot pa. Pero for me, that's good enough para maging coating natin sa fondant. So, ang ginagawa ko minsan is either iwanan ko lang siya, palalamigin ko completely, but it will take several hours para umukoy ulit yung texture niya. And mag-combine ulit yung chocolate and yung oil. Or pwede rin, lagay nyo sa ref, mga 10 to 15 minutes, tapos i-mix nyo. Tapos balik ulit sa ref, another 10 to 15 minutes, i-mix ulit until pag ganun-ganun kayo. Ref, mix, ref, mix, ref, mix. Hanggang umokay na yung texture niya. Pero ako, madali yan. Lalagyan ko ng milk, cold milk. So, tansyahan lang, kunti-unti lang para hindi naman mabigla or hindi maging malabnaw yung texture niya or yung consistency ng ganache na gusto natin para sa
fondant. Kasi ito yung nagiging problema ng iba, yung lumalabas yung oil from the chocolate. So akala nila hindi na pwede, itatapon na or masasayang na. No, pwede pa siya. Pare-remedyohan nyo siya. Yan, medyo gumaganda na siya. Makita nyo nawala na yung oil. Nagkukumbay na siya sa chocolate natin. Ayan, ganyan lang kabilis. Okay na siya, maganda na siya ulit. Palamigin nyo lang, okay na siya. So, ganun lang kabilis. Huwag kayong magpapanik kapag na-experience nyo yan. So, ang ganda na, oh. Maganda na siya. So, iset nyo lang sa ref, pwede nyo ipambalot na agad sa fondant. So, yun lang. Hinabol ko tong video kasi nakalimutan ko. So, magbababay ulit ako, guys. Thank you for watching and I will see you on our next vlog. Bye-bye!